Time check, 9:39 a.m. Today is September. I don't know. I forgot, but it's Tuesday. And today is rest day still. But magka-cardio ako mamayang gabi kasi hindi ako nakapag-cardio kanina umaga kasi nag-review ako for our quiz. Nag-ready ako for my reporting mamaya sa Filipino. And our quiz is about Chapter 1 and Chapter 2 ng Lead Management. It's about policy, concept, tsaka personality, and leadership. And one thing that I love about chapter 2 is about perspective, since there's many types of perspective. First of all, perspective is one's interpretation sa isang bagay. So, sabi nga nila sa Stoicism, perspective is everything eh. How you perceive your reality is how you have your reality. Meron yung concept na kung ano yung nakikita mo, kung ano yung inisip mo, ay yung reality. Meron yung concept na lahat ng nakikita mo is not real, lahat to gawa-gala ng utak mo, ganun. I think that's salopism ba yun? I don't know. Pero yeah, that's it eh. Kasi if you perceive something na malungkot or bad, then bad siya para sa'yo. Pero in reality, hindi naman talaga. For example, lumaki ka sa mga family na mahilig magnakaw. Nanakaw kasi for living. For you, that's a norm. Norm na yan eh. Normal lang siya. Hindi siya masama. Kasi ginagawa naman ng parents mo para mabuhay kayo. Pero para sa ibang tao, masama siya. Kasi again, iba-iba tayo ng perspective. Pero masama naman talaga siya. Hindi mo lang alam kasi yun na yung kinalakihan mo. So, there's many types of perspective. Merong visual perspective, which is kung ano yung nakikita ng stimuli ng mata mo. Pwedeng optical illusion, itong nakikita natin ngayon, environment. Technically, how you interpret kung ano yung nakikita mo. Dahil meron mga optical illusion na rabbit or duck. Yun ano eh, pagpipilian. Pero dalawa talaga yon, or drawing lang na magkamukha sila. Meron rin self-perspective, kung ano yung, paano mo nakikita yung sarili mo. Ang problem with self-perspective, there's two types. Merong self-enhancement, na kung saan yung tingin mo sa sarili mo is above pero normies ka lang naman talaga. And merong self-effacement ba yun? Meaning, ang tingin mo naman sa sarili mo is sobrang baba pero mas mataas ka pa pala sa certain perspective mo. So, that's the two types. So, meron din ibang social perspective kung paano mo nakikita yung mga tao sa paligid mo. And that's it. That's chapter 2. Meron din, of course, meron pa iba doon. Pero yun lang yung favorite part ko doon. Meron din big 5 personality, why it matters, openness, extraversionness, conscientiousness, neuroticism, tsaka isa pa yan eh. Oh my god, I forgot. The problem with perspective is mostly lahat na tayo, sa mga tao lately, napapansin ko, puro negative na yung perspective. Of course, ang hirap magpaka-positive. Ito kaysa, it's hard to be positive sa mundong puro negativity. Sorry, mas madali na lang maging negative ngayon eh. Mas madali magreklamo, mas madali mang-bash, mas madali na lahat ngayon maging negative. Kasi ayun yung easiest way eh. Pangit ng gobyerno, pangit ng ganito, nakakainis yung traffic, ayoko na mag-aral, gusto ko na ng ganito. Mas madali mag-whine eh. Pero mas mahirap maging positive tsaka mag-take action na uy, sarap mabuhay, ganyan. Tapos kailangan mag-grind, nag-drive ako, I'm alive, being present, lahat. And yung, I think lately sa generation na to na, kaya parang naging oversensitive lahat. Kasi they perceive things na onting ano lang, negative agad. Nai-gets nyo? Imbis na deal with it. Kaya nga parang hirap tropahin ng mga ni Marcus Aurelius eh. Nari bad trip ka, yo gumalaw. Tatrash pill ko, tadrililtokin ka lang, gawin mo. Purpose mo yan eh. Anong mahirap? Gawin mo. Kaya nga sabi nila, I think sa isang speech nung professor about Stoicism, if slave ka, tapos trinopa mo si Marcus Aurelius, hindi siya maawa sa'yo kasi purpose mo yon na maging slave. Gets nyo? Purpose mo na gawin yung trabaho mo, ay yung ginawa sa'yo or binigay sa'yo. Epictetus is a slave, diba? Wala naman siya, di naman siya nagreklamo. Instead, ginawa niyang free yung sarili niya sa kulungan, nagsulat siya, nag-isip siya ng way paano siya magiging in control kahit hindi naman talaga siya in control sa ibang tao or slave siya, which is basically nakabaliktad rin ng in control, di ba? So that's it. Sobrang hirap rin ng magpaka-positive ngayon. Pero ganun talaga. And one topic rin sa Big 5 personality, kasi most of you guys I think nag-take na nung test na yun eh. Pero maglalagay ako sa description ng pinakamagandang way or link kung saan magte-take nun kasi mas mahaba siya, pati mas medyo accurate and meron feedback kung ano meron sa personality. With that test kasi, hindi naman siya totally magsasabi na ganun ka na.
is just a guide na ganito na pala yung neuroticism mo. Sobrang agreeableness, ayun yung isa, hindi openness. So, ay hindi, alim mo na sila. So, yung agreeableness mo sobrang taas na, yung openness mo ang baba. Gets nyo, makikita nyo yung personality mo. So, in that way, magiging aware ka sa pwede mong ayusin. Yung pagiging extrovert and introvert, hindi naman yan forever eh. Gets nyo ba? Yung pagiging introvert mo as a guy, as a person, as a man, woman. Kaya ka lang naman ganun kasi lumaki ka sa environment na nagiging introvert ka. Hindi na-disregard yung feelings mo, invalidated yung feelings mo, di ka pa makapag-open, di ka makapagsalita, hindi communicative yung family mo or kasama mo. So, hindi na ma-practice yung pagiging social being mo. And nagiging introvert ka na. Nagkakaroon ka na ng tagline na introvert. Pero pag tumanda ka na, tapos na-practice mo na yung 100 interaction challenge, nakipag-usap ka sa friends mo, nagbasa ka ng maraming libro para maging vocal ka or tumaas yung vocabulary mo or knowledge mo in some areas, then mawawala yung pagiging introvert mo kasi kaya mo na makipag-social. Kaya di rin ako naniniwala sa introvert, extrovert, ganun eh. Kasi, yeah, it's a traits, pero I think hindi mo siya, choice na siya pag matanda ka na. Again, sabi nga sa The Winning Attitude, we have decision to change our attitude based sa age natin. Kunwari nung bata ka, moody ka, bad mood ka lagi, tahimik ka, okay lang yon kasi bata ka pa, you don't have the brain capacity para mag-decide na, ay, I want to change, ayoko na maging tahimik, gusto ko na maging cool kid or umingay, 'di ba? Pero if ganun ka pa din, like hindi mo pa rin binabagi sarili mo kasi sabi mo ganun ka na forever, then you don't have a growth mindset. Meron ka ng fixed mindset na tinatawag. Pero next time natin pag-usapan yung medyo mahaba yan. If you want to learn more about growth mindset, pakinggan nyo si Andrew Huberman, tama ba? Huberman Lab. It's a podcast, 2 hours podcast yun. That's it about personality. Kasi if alam mo yung personality mo, nagiging self-aware ka sa mga dapat mong baguhin. Ito kasi yan eh. Self-awareness itself is not okay. Gets nyo? Oo nga, aware ka nga na masama ugali mo, na mahiyain ka, na kulang ka sa ganito. But of course, you need to take action kasi self-awareness is nothing pag wala kang ginagawang action. That's the hard reality. Yung iba, ginagawang rason na lang, hindi, aware naman ako dyan eh. Pero wala naman silang ginagawa. Aware ka na nag-cheat yung boyfriend mo or girlfriend mo. Pero you don't do something about it. You don't take action. Aware ka na mataba ka. Pero you don't work out. I'm not homophobic or fatphobic. Pero ayun lang yun. For example, if you want to change, of course, self-awareness plus action. Yun lang yun. That's the key to self-improvement itself. Self-awareness and action. Kasi, pag wala ka nun, what's the point? Para kitang tinuruan kung paano gumawa ng unlimited money, tapos hindi mo siya ginawa ng paraan. Like, inalam mo lang siya. So, walang bearing, walang pagbabago, walang sense, 'di ba? Same rin sa self-awareness. Alam mo na nga na may kulang ka, pero wala pa rin ginawa. Sayang lang, 'di ba? And yun, malapit na ako sa school. Malilate na rin ako actually. Meron pa akong 15 minutes, pero gusto ko mag-review. And I think time management lang naman yung kailangan sa school, to be honest. Today is a very busy day. Buti na lang, ang rest day ko is Monday and Tuesday. Kasi Monday, I have 2 subjects. PE and administration something. And Tuesday, 4 yung subject ko. So, binago na yung schedule ko. Kapon sabi ko is Wednesday, isa lang subject ko. Pero ngayon, Wednesday, wala na akong pasok. So, Wednesday is pure gym vlog. Tsaka, pupunta ako sa Philippine Blockchain Week and Binance Dinner, hopefully. Baka ma-invite tayo doon. So, it's gonna be a busy Wednesday. And then, Thursday, ang subject ko lang is 3. Pero Friday, Saturday, Sunday, wala na. So, magji-gym lang ako ng Thursday. Simula Wednesday to Sunday, magji-gym lang tayo. Gym vlogs and everything else. Madali lang mag-college, to be honest. Alam nyo, nahihirapan yung mga ka-classmate ko mostly, or naririnig ko lagi. Tinatamad lang sila. Yun lang yun, naboboard sila. Tinatamad. Kahit ako, naboboard ako kahapon, natulog lang ako kasi reporting lang naman. Hindi ko kailangan makinig kasi tapos na kami nag-report. Kami una nag-report and so on. So, and right now, tinatrack ko yung calories ko. Kasama yung baon ko, nakaka-half na ako ng calorie intake ko for today. So, nirecord ko na siya para mamaya, kakain na lang ako. Then, mamayang gabi, tsaka pala ako magluluto ng for dinner kasi dinay-defrost ko pa yung chicken. So, I think that's it for today's video about perspective, about planning, about school, and about self-awareness. And I hope you have a nice day today. And yeah. See you guys next video. Don't forget to subscribe. And bukas is gym, workout. May coach kayo dyan. If magaling kayo mag-coach, coach nyo ako. Wala namang problema. DM nyo lang ako. See you guys next video. Love you all. Peace.
Bye-bye.